ako pero gusto ko talagang ipursu ang pangarap kong maging teacher. Pero sadyang mapilit sila mama at papa. Siniguro nilang sa Catholic school ako mag-aaral. In-enroll talaga nila ako doon. Ako, hindi ko sinunod ang gusto nila. Nagsumikap akong mag-isa na maka-enroll sa isang public university at sa awa ng Diyos, nakapasa nga ako sa entrance exam. Mabuti na nga lang at malayo talaga sa bahay kaya talagang hindi ako nahirapan. Kaso, naging problema ko naman ang rerentahan. First day, Sir Jupiter, wala pa rin akong nahanap na posibleng rentahan na kayang sumakto sa allowance ko. Dala-dala ko pa ang mga gamit ko noon sa university. Pinagtitinginan nga ako ng mga estudyante nang pumasok akong nakamaleta. Pero wala naman akong choice. Mabuti na nga lang at hindi naman whole day ang klase kaya nagawa ko pang mag-ala Daniela sa daan. Estudyanteng may daladalang textbooks at malaking maleta. Sa kabutihang palad, meron akong nakitang karatula sa labas ng isang gated na bahay, nakalagay apartment for rent. Pumasok sa isip ko na sobrang mahal naman yata kung mag-apartment ako, pero siguro pwede kong pakiusapan na magstay ako dahil isang gabi lang. Bali nagtao po ako doon at inantay na lumabas ang landlady. Makalipas ang 3 tawag atensyon, isang babaeng nasa 30s ang lumabas mula sa malaking bahay na walang pintura. Itatago ko na lang siya sa pangalang Ate Jolly. Medyo napahiya pa nga ako kasi mukha siyang istrikta. Nakita kong bagyang tumaas ang kilay niya nung nakita ako. Pagkalapit niya sa akin, tinanong niya ako kung ano ang kailangan ko. Sinabi ko naman ang tungkol sa karatulang nakasabit dun sa gate. Nagliwanag ang mukha niya bigla, Sir Jupiter, at kaagad akong pinapasok. Yun pala ilang buwan na siyang nag-aantay na may makapansin sa karatulang yun. Nagtaka man kitang-kita naman dun sa labas paanong hindi mapapansin. Iginiyan niya ako sa likod ng kanilang bahay. Meron dun isang apartment unit na sabi ni Ate Jolly pag-aari dati ng kanyang kapatid. Pero wala na raw siya at ginawa nilang pangupahan sana yun. Kasi sayang naman kung hindi titirahan. Naisip ko naman bakit hindi na lang sila ang tumira kung sakali. Pero hindi ko tinanong yon. Kinuha niya ang susi sa loob. Pinag-antay niya ako saglit sa labas. Nakatayo lang ako doon sa balcony habang inaantay siya. Ilang saglit lang, nakarinig ako ng kaluskos mula sa likuran ko at mahinang mga yapak. Akala ko si Ate Jolly kaya tinanong ko kung magkano ang renta. Pero naputol ang mga salita ko nang mapansing wala naman palang tao sa likod ko. Kasundo ng malamig na hangin na dumaan sa harapan ko. 900 na lang sa iyo, iha. Napaigtad ako sa gulat nang may marinig na nagsalita. Pagtingin ko sa harap, si Ate Jolly pala. Nanlaki talaga ang mga mata ko at bahagyang napaatras nang makita siya. Napansin ko rin ang kakaibang hitsura niya. Napakalapad ng ngiti at namimilog ang mga mata. Nakasuot pa man siya ng itim na duster na hanggang binti at nakalugay ang buhok niya sa harapan. Umakyat siya sa hagdan ng dahan-dahan. Nananatili ang kanyang ekspresyon hanggang sa makalapit sa akin. Naistatwa ako, Sir Jupiter. Dumagundong ang dibdib ko nang magdikit ang katawan namin at dahan-dahan niyang inilapit ang mukha sa mukha ko. Hindi ko nagawang makaatras. Pakiramdam ko na wala na rin ang buong lakas ko sa tindi ng takot. Ilang saglit lang, binawi niya ang sarili. Lumayo at nagpakawala ng malakas na tawa. Panay ang duro niya sa akin as if nakakatawa yung nangyari sa akin. Hindi ko alam kung ano ang re-react ko. Nakatingin lang ako sa kanya at hindi alam ang gagawin. Pagkuway, humingi siya ng sorry at sinabing biro lang niya yon. Wala naman daw siyang intensyon na kung anumang masama at ganun daw siya mag-prank sa iba. Kaya marami ang ayaw magrenta sa apartment. Nawiwirduhan daw ang iba sa kanya. Sa isip-isip ko naman sino bang hindi mawiwirduhan kung ganun naman ang ginagawa niya sa ibang tao. Hindi na lang ako nagsalita. Sinabayan ko na lang ang tawa niya kahit plastic. Tapos may kinuha siya sa bulsa niya at ipinakita ang susi sa ere. Nakangiti siya ng malapad. Maliwanag ang mukha niya.
nasisiyahan as if naiisip niyang sigurado na ako sa pagrenta doon. Binuksan niya ang pinto. Napatakip ako ng ilong nang sumalubong sa akin ang amoy ng basang kahon. Pinaghalong panis na basahan at kahoy na hindi na natuyo. Pero siya tumawa lang at pinaypayan ang ilong para mawala ang amoy. Ipinakita niya sa akin ang loob. Hindi naman pala ganun kalaki kumpara sa view nito sa labas. Pagpasok ko ng pinto, nakita ko na kaagad ang nasa loob. Sa kanan may lumang sink na stainless na tadtad ng kalawang. Tanggal na ang faucet at may tumutulong tubig na kalawangin na sa putol na tubo. May mahabang hose na nakatayo lang sa gilid ng banggera. Yun ang madalas daw na ginagamit nila kung sakaling kinakailangang gamitin ang unit na yun. Gawa sa manipis na vinyl tiles ang flooring. Sa gitna may bukol, may tubig sa ilalim, sa bandang sulok may isang parte ng sahig na nabutas na. Tinapalan lang ng piraso ng kahoy na kasing liit ng folder. Konkreto naman ang dingding at pininturahan pa ito pero halatang napaglipasan na talaga ng panahon. Off-white pero halos gray na sa dumi at alikabok. May isang bahagi ng likod ng pinto na may markang mukhang sinabuyan ng suka. Tumigas na lang, walang naglinis. May mga butas sa dingding na parang sinadyang tusukin gamit ang pako. Isang bintana lang sa kaliwa, maliit, jealousy na luma, wala nang salamin sa gitna, tanging karton na lang ng Copico box ang nagsilbing takip. Sa bandang gilid malapit doon sa jealousy, may kama. Single size na bakal. Nakausli ang isang paa kaya hindi pantay. Ang kutsyon hindi foam, parang sirang upholstered bench. May stain pa sa gitna na mukhang natuyong dugo. Nakaayos ang makapal na kumot sa gilid at sira-sirang unan. Sa ulunan ng kama may maliit na istante na gawa sa pinagdikit-dikit na kahoy. Nakaipit pa ang lumang resibo at mga pamphlet ng mga religious tract. Hindi ko alam kung iniwan o tinago. Nasira na sa anay ang cabinet na gawa sa kahoy kaya hindi na talaga magagamit. May isa lang na hook sa pader kung saan nakasabit ang kalawangin na hanger. May basang t-shirt na tila naiwan pa ng dating tumira. Pinatuyo pero hindi na binawi. Nasa kabilang banda katapat ng banggera ang banyong walang pinto. Kurtina lang na may cartoon print pero kupas na at basa. Ang sahig tiles na puti noong araw pero ngayon kulay itim. May isang inidoro, basag ang gilid, walang flush, may timba na may yellow stain sa ilalim. Walang shower, walang salamin pero may naiwang sabunerang marumi. Sa kisame walang bumbilya pero naiwan ang nakalaylay na wire sa gilid papunta sa socket. Nagbigay naman ng assurance si Ate Jolly na papakabitan niya agad ng ilaw sa araw na yun kung sakaling titira ako doon. Tutulungan niya rin ako sa paglinis kung desidido na ako. Wala siyang hihingiin na advance o deposit. Agreement lang na talagang titira nga ako doon. Kahit medyo iba talaga ang dating ni Ate Jolly sa akin, tumango ako. Wala rin kasi akong ibang matitirhan kung sakali at sadyang pagod na ako na maghanap-hanap pa. Kailangan lang naman linisin ang buong unit at sulit na rin ang 900. Kahit papano kakayanin sa allowance na pinapadala nila mama kada 2 linggo. Inilapag ko ang mga gamit ko sa labas tapos nagsimula na kaming maglinis ni Ate Jolly. Panay ang pag-uusap namin, tanong siya ng tanong kung taga-saan ako. Bakit ako doon nag-aaral? Anong kurso ko at marami pang iba. Nakwento ko sa kanya ang buong pangyayari tungkol sa desisyon ng mga magulang ko. Sa kalagitnaan ng paglilinis namin, Sir Jupiter, isang makapanindig balahibong doodle sa bond paper ang nakita ko sa ilalim ng kama. Mantsado na ang bond paper, nawalan ang kaputian nito at halos naupos na ang gilid dahil sa pagkain ng anay. Medyo bura na rin ang guhit pero nababasa pa rin. Nakaguhit ang silid.
May kama sa gilid, cabinet, lababo at CR mula sa lababo papuntang kama. Kapansin-pansin ang malalaking pulang guhit na mukhang dugo. Sa gilid ng kama may batang babae doon na nakaupo ang posisyon. Alam kong nakaupo yun dahil nakabend ang dalawang paa kahit straight ang kanyang katawan. Stick lang naman kasi ang drawing pero mababasa ng maayos. Sa baba ng bilog na nagsilbing mukha merong linya at bilog-bilog tapos may pulang guhit na naman na parang nagsilbing dugo. Nanindig ang balahibo ko nang maisip na pinatay sa sakal ang batang yon. Sino kaya ang nag-drawing nito? Napaka-weird. Kung sakaling bata, baka siguro may napanaginipan siyang ganon pero grabe, ang lawak naman yata ng imahinasyon niya. Kung titingnan mabuti, talaga namang pangbata ang drawing. Stick-stick, tapos mga shape-shape lang. Ang gamit pa nga ay ballpen at colored pens na may mga permanent ink at kulay pula. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Hindi rin siya Crayola. Agma na sana akong lilingon para itanong kay Ate Jolly ang tungkol sa doodle na yon nang pagtingin ko sa likod nandun na siya. Nakatingin sa doodle, nanlalaki ang mga mata at malapad ang ngiti. Nakakatakot ang itsura niya, Sir Jupiter, kasi ang haba ng buhok niya ay nakalugay. Nakatingala ako sa kanya. Napalunok ako. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay sa akin, hinihingi ang doodle na nakita ko. Ibinigay ko naman kaagad sa kanya tapos tumawa siya bigla at nanghingi ng sorry sa biro niyang yon. Sa pangalawang beses, tumawa din ako ng plastic. Nakisabay sa trip niya. Pero sa totoo lang, kinikilabutan na ako. Kung may lilipatan man akong iba, hindi talaga ako magdadalawang isip na umalis sa apartment na yon. Kailangan ko lang talagang maghanap bukas pagkatapos ng klase. Hindi kami natapos sa paglilinis dahil napakarami talagang kailangang linisin. Mabuti na lang at may extra foam bed si Ate Jolly na siyang pinahiram niya sa akin para tulugan ko sa gabing yun. Kinuha namin ang dating foam at pinalitan. Nung dinner na, dahil walang malapit na kainan, siya na lang ang nagbigay ng pagkain. Mabait naman talaga si Ate Jolly pero ayun nga, weird siya kung minsan. Pagkatapos kong kumain, nahiga na ako. Akma na sana akong matutulog nang sumagi sa isip ko kung ano kaya ang mararamdaman ni Mama kung sakaling malaman niyang hindi ako nag-aral sa Catholic school at ano kaya ang posibleng gawin ni Papa pagdating sa ganitong sitwasyon. Pareho lang naman talaga silang gusto akong magkaroon ng tuwid na daan. Pero si Papa, naiintindihan ako at kampi siya sa mga desisyon ko. Sa tingin ko, mali itong ginagawa kong pagtatago sa kanila pero wala rin naman akong ibang paraan. Hindi ako makakalaya sa puder ng kanilang gusto kung hindi ko rin gagawin ang dapat gawin. Hindi ko na malayan na nakatulog ako. Nalimpungatan lang ako bandang 3:00 ng madaling araw nang marinig ko ang mahinang kaluskus ng kadena sa ilalim ng higaan. Kaagad naman akong tumayo at tiningnan ng ilalim. Nakabukas naman ang ilaw kaya kita kong walang kung ano doon. Bumalik ako sa paghiga dahil sa isip ko guni-guni ko lang yon o kaya naman sa panaginip lang talaga. Pero hindi pa nga ako nalulunod ng tulog nang marinig ko na naman yon. Sa tabi ko na mismo. Pagmulat na pagmulat ko, isang anino ng bata ang nakita kong lumagpas, tumakbo papunta sa pinto. Narinig ko pa nga itong bumungis-ngis. Napatayo talaga ako sa higaan nang marinig yun. Nanindig ang mga balahibo ko at hindi ko alam kung ano ba ang iisipin ko tungkol doon. Naalala ko ang doodle tungkol sa batang kinadenahan ng leeg. Hindi naman siguro yun dito nangyari, no? Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakaupo sa higaan. Nakatingin lang sa pinto. Kumakabog ang dibdib ko. Inaasahan ko talagang bubukas ito o babalik yung aninong nakita ko. Pero sa awa ng Diyos, wala namang nangyaring kung anong makakataranta. Bumalik na ako sa paghiga nang mapanatag ang loob ko. Siguro naman, panaginip ko lang yun o baka namalikmata lang ako.
Paggising ko kinabukasan, nagulat na lang ako nang makita ang maliit na mesang pang breakfast bed sa ibabaw ng kama ko. Nakapasok pa ang mga paa ko rito. Mabuti na nga lang at nakita ko kaagad dahil kung hindi posibleng napaso pa ako ng mainit na sopas. Alam kong si Ate Jolly ang naghatid noon. Na-appreciate ko naman ang ginawa niya, Sir Jupiter, pero hindi ko rin nagustuhan ang naging approach niya. I mean, hindi ko naman siya kaano-ano at hindi ko talaga gusto na basta-basta na lang may pumapasok sa kwarto ko, lalo na't hindi ko pa siya kilala at natutulog pa ako nung mga hatid siya ng pagkain. Naalala ko na naman ang tungkol kaninang madaling araw. Ang anino ng bata at ang bungis-ngis nito. Malinaw na malinaw talaga sa isip ko yon, pati na rin ang tunog ng kadena na para bang hinihila. Nanindig ang balahibo ko. Isama mo pa ang kakaibang behavior ni Ate Jolly na parang may hindi talaga tama eh. Humugot ako ng malalim na hininga. Kailangan ko sigurong maghanap-hanap ng ibang boarding house just in case. Ayos naman na sana ang apartment pero sobrang mura talaga eh. Baka may kinalaman ang behavior ni Ate Jolly at tungkol sa pagpaparamdam ng kung ano-ano. Sinampal ko ang sarili ko. Kung ano-ano na naman ang sumasagi sa isip ko. Naimpluwensyahan talaga ako ni Mama. Napapatanong na naman ako sa sarili kung ito ba talaga ang siyang sign na dapat akong pumasok sa Catholic school or sadyang may nagpaparamdam lang sa apartment na yon. Putya naman. Padabog kong kinuha ang kutsara sa ibabaw ng maliit na mesa at kinain ang ibinigay ni Ate Jolly. Napansin kong may kakaibang lasa rito. Manamis-namis ang sabaw na may matinding alat at parang lasang dugo. Nalalasahan ko kasi yung aftertaste na kalawangin at hint ng karneng taba na hindi pa natanggal ng maayos. Kakaiba yung sopas, Sir Jupiter, sa totoo lang, kasi imbis na macaroni ang ilagay, pagkatapos ng klase umalis na ako. Nagganap-hanap ako ng boarding house o apartment kaso wala talaga. Ang pinakamura, hindi pa rin pasok sa budget ko at ang lahat ng napagtanungan ko nagre-require ng advance o deposit. Meron naman sanang mura. Yun nga ang problema at ang iba naman occupied na. Napahugot na lang ako ng malalim na hininga. Wala akong choice nito. O pwede rin namang sundin ko na lang ang utos nila Mama. Hindi pa naman huli ang lahat para pumasok dun sa Catholic school na inenrolan nila sa akin. Para akong baliw, Sir Jupiter. Sinasampal-sampal ang sarili sa public. Hindi naman maiwasan ng ibang mapatingin sa akin, pero nginingitian ko na lang. Kumalam ang tiyan ko, hindi pa pala ako kumakain. Naghanap-hanap na muna ako ng karinderya at dun kumain. Bandang 6:30 na ng gabi ako nakauwi sa tinitirahan kong apartment. Habang papalapit ako sa gate ng compound, napansin ko agad na may kakaiba sa bahay nila Ate Jolly. Mula sa malayo pa lang, kitang-kita ko na ang mga ilaw sa loob na paulit-ulit na namamatay at muling nabubuhay. Hindi sa paraan na parang brown out o problema sa kuryente, kundi sa eksaktong ritmo ng pagpatay-sindi. Bawat 3 segundo. Hindi lang yun, may naririnig din akong sigaw ng bata na parabang sinasaktan o ano. Naispatan ko pang ang nagmakaawang tigilan na ang ginagawa sa kanya. Malinaw sa pandinig ko ang mga katagang, "Tama na, Mama." Nangunot ang noo ko. Wala naman akong nakitang bata kahapon o kanina at parang mag-isa lang din si Ate Jolly sa loob. O baka naman umalis lang sila at bumalik kani-kanila lang. Baka siguro may nagawa ang bata na hindi maganda kaya dinidisiplina. Bubuksan ko na sana ang gate ng aksidente kong matapunan ng tingin ng bintana sa second floor ng bahay ni Ate Jolly. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang kwarto niya mismo kung saan siya madalas tumambay at gumawa ng sarili niyang kanta. Ayon sa kanya kahapon nung mag-usap kami. Natigilan ako nang makita ang isang anino ng babae. Nakatayo siya roon, tila ba nakatingin lang sa akin. Alanganin naman ako nag-wave sa kanya. Ilang saglit lang gumalaw ang kanyang ulo. Ipinilig pakaliwa. Hindi normal ang pagpilig niya, Sir Jupiter, kasi para siyang nanginginig.
Ilang segundo yung nanatiling ganoon bago niya ipinilig pakanan. Napasinghap ako nang bigla niya lang itong pinaikot. Kumabog ang dibdib ko. Nanatili ang kamay kong nakahawak sa lock ng gate. Hindi ko magawang makagalaw kahit kinakabahan na ako. Hindi ko alam kung dapat na ba akong tumakbo palayo o pumasok para tulungan siya. Mas lalo rin kasing tumindi ang iyak ng bata sa loob kahit wala naman akong naririnig na tunog ng latigo o kung anumang posibleng ginagamit sa pagpalo sa kanya. Hindi ko maalis-alis ang tingin sa kinaroroonan ng anino. Hindi ako makapagsalita kahit pinipilit na ng utak kong sumigaw para kay Ate Jolly. Maya-maya lang hinawakan ng babae ang kanyang ulo at pinilit itong ipinilig sa kaliwang banda. Narinig ko sa isip ang pag-crack ng kanyang buto. Putsang sakit nun. Napangiwi ako. Mas lalong nanginig ang lalamunan ko sa sumunod na nangyari. Hinawakan niya ang ibabaw ng kanyang noo at panga at itinwist ito. Maya-maya may lumitaw na isa pang anino. Maliit. Mukhang bata. Ramdam ko ang titig niya sa akin kahit nasa bintana lang siya. Inabot niya ang kanyang kamay doon sa babaeng aninong kanina ko pang pinagmamasdan. Mas lalo akong nilamon ng takot pero wala akong magawa. Kahit gustuhin ko mang tumakas, nanlalambot na ang mga tuhod ko at pakiramdam ko nilagyan ng glue ang mga paa ko sa bandang yon. Habang nakatitig ako sa dalawang anino sa taas, bigla na lang tumigil ang pagpatay-sindi ng ilaw sa buong bahay. Madilim ang baba pero nanatiling bukas ang ilaw sa second floor. Pati rin ang palahaw ay biglaan na lang nawala sa pandinig ko. Pero sa halip na mapanatag ako, lalo akong nanaranta. Kasabay kasi ng pagtigil ng palahaw ng bata, parehong nawala ang dalawang anino sa isang iglap. Naiwang parang walang nangyari doon. Tuloy na paisip ako kung nangyari ba talaga yon o sadyang guni-guni ko lang ang lahat. Humugot ako ng malalim na hininga. Pinilit na pinakalma ang sarili bago binuksan ang gate ng tuluyan. Pumasok ako sa loob. Nang isasara ko na sana ito pabalik, napahinto ako. Gumapang ang kilabot sa batok ko. Yung uri ng lamig na hindi dulot ng hangin, kundi nang galing sa loob ng katawan ko. Biglaan lang yun, Sir Jupiter, na parabang nagkaroon ng sariling sense ang balat ko kahit wala naman akong nakitang kakaiba. Matapos ang eksena kanina. Paglingon ko papunta sa apartment unit, natigilan ako nang may maramdaman akong gumalaw pababa sa dingding ng bahay. Isang anino ulit. Pero hindi tulad ng nauna dahil ito ay mas mahaba, mas payat at gumagalaw siya sa posisyon na nakadikit mismo ang buong katawan sa pader para siyang nakadapa pero tuloy-tuloy ang kilos niya pababa. Walang kahit anong tunog at walang senyales ng pagkabali ng buto kahit imposible ang posisyon ng katawan niya. Habang bumababa ito, napansin kong may kakaiba sa kanyang kilos. Padulas ang kanyang paggalaw. Nakadikit ng buo sa semento ang kanyang katawan mula sa taas hanggang sa dumating siya sa may bubong ng first floor. Saka muling bumaba, papunta na sa mismong harapan ng gate kung saan ako nakatayo. Nanlaki ang mga mata ko. Gusto kong umatras pero hindi ako makagalaw. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. At nang huminto ang anino sa mismong tapat ng gate, nakita kong tumango ito. Isang mabagal na tango, sabay galaw ng kamay niya pataas. Kitang-kita ko kung paanong dahan-dahan itong inabot ang lock ng gate na para bang sinusubukan niyang buksan ito mula sa kabila. Doon ko lang napansin na hindi lang simpleng anino ang nasa harap ko.
Habang iniaabot niya ang kamay niya sa lock, napansin ko na may isa pang aninong dahan-dahang lumalabas mula sa ilalim ng gate. Kasing liit ng bata at gumagapang ito palapit sa paa ko. Hindi nagmamadali pero may tiyak ng direksyon. Alam kong kung hindi ako gagalaw sa susunod na 5 segundo, baka mahuli ako ng mga ito. Kailangan kong umalis. Akma na sana akong tatakbo pero napakabagal ng galaw ko. Pinipilit ko ang sarili pero hindi ko magawa. Hinihila ako ng hangin o ano ba. Nangilid ang luha ko nang mapansing papalapit na ang anino. Gusto kong magmakaawa pero wala akong boses. Hanggang sa... Maris? Maris, gising! Higop ang hiningang napabalik ko sa kunang bangon. Hindi ko namalaya na nakatulog pala ako sa isang mesa habang nag-aaral. Paglingon ko kung sino ang tumawag sa akin, si Ate Jolly pala. Aaminin ko, Sir Jupiter, bagya akong natakot nang makita ko siya. Pero sa isip ko, panaginip lang naman ang lahat. Bakit ako matatakot? Nakangiti pa nga sa akin si Ate Jolly nang makita niya akong gising na. Kaagad din naman kaming umalis at nangingi na rin ako ng sorry dun sa may-ari. Gabi na noon, bandang 6:30. Panay ang tanong ni Ate Jolly sa akin about sa school pero matipid lang ang mga sagot ko sa kanya. Hindi mawala-wala sa isip ko ang tungkol sa bangungot na yon. Nang tumapat na kami sa gate, nanindig ang balahim ko nang makita ang ilaw sa bahay niya na patay sindi. Nandun din ang palaho ng bata. Pasimple kong tinapunan ng tingin ng itaas na bahagi. Napahinga naman ako ng maluwag nang makitang wala namang kakaiba doon. Narinig kong bahagyang ngumiti sa Ate Jolly bago niya binuksan ang gate. Pagtingin ko sa kanya, umiling naman siya at aniya na tawalang daw siya sa anak niyang sobrang OA. Umiiyak kahit tinatapik lang sa balikat. Sigurado daw na pinipikon na naman ng lola niya kaya abot-abot na ang iyak sa labas ng bahay. Again, napahinga ako ng maluwag kasi nga nakumpirma kong meron nga siyang ibang kasama. Hindi ko siya sinagot. Ngumiti lang ako. Nang pumasok na kami sa loob, dire-diretso akong pumunta sa apartment. Napansin kong naiwang nakatiwangwang ang pinto kahit nakalak naman yun kanina. Ay bakit naman kasi pinapakialaman nila ang tenants? Hindi na siguro tama yun kahit pasabihing pag-aari nila ang apartment, hindi pa rin yun excuse. Humugot ako ng malalim na hininga. Pinipilit na makakalma. Kung sana'y may mauupahan lang talaga akong iba, hindi ako babalik dito. Kaso, ayun nga, napagod na ako kanina kakahanap. Wala. Pagbukas ko ng ilaw, nagulantang ako nang makitang malinis na ang buong paligid. As in wala nang kung anong makikitang kalawang, sira-sirang gamit. Pero naiwan nga lang ang karton sa may bintana dahil wala naman na sigurong pamalit ng jealousy. Pero imbis na mag-isip na magpasalamat sa effort ni Ate Jolly, naka-feel ako ng off sa kabaitan niya. E-invading ang privacy na kasi sa tingin ko ang ginagawa niya. Oo, hindi pa ako nagbayad ng upa, pero hindi naman na yung sagot para pumasok na lang siya ng basta-basta sa loob ng tinitirhan ng tenants. Mabuti na lang at pumunta siya doon para magbigay ng pagkain. Awkward man pero kinausap ko siya ng maayos. Nakiusap ako na kung pwede hindi lang sana basta-bastang pumapasok sa apartment kasi medyo off sa akin. Nakita ko ang pagbabago ng itsura niya. Mukhang napahiya pero nakangiti pa rin. Nanghingi siya ng sorry at sinabi sa akin kailangan lang daw linisin talaga ang loob dahil nakakahiya kung ako pa ang maglilinis. Sa kanila nga yung apartment. Tsaka hindi pa man din ako nagbabayad. Hindi ko naramdaman ng pagiging sincere niya sa sinabi. Pakiramdam ko may iba pa talagang dahilan. Pero imbis na magdahilan, hindi ko na lang yun binigyang pansin. Tumango lang ako sa kanya at nagpasalamat pa rin. Ibinigay niya sa akin ang pagkain, tapos umalis na. Kumain akong mag-isa. Ang isip ko nasa bangungot na yun kanina.
Pakiramdam ko na wala ako ng gana ng sumagi sa isip kong may pagkakapareho talaga ang bangungot ko tas ang nangyari kanina sa totoong buhay. Pareho ang oras. Pareho ang senaryo tungkol sa patay-sinding ilaw at ang palahaw ng bata. Dapat na ba talaga akong maalarma tungkol dun? Umiling-iling ako. Inubos ko ang kinakain bago pumasok sa banyo para magbihis. Napansin kong may malaking salamin na doon, nakasabit, tapos meron na rin siyang shower, pero hindi yung talagang nakaseta, bali hahawakan lang. Hindi naman ako sanay sa ganon, tabo ang ginamit ko. Hindi ako sanay na naliligong nakatapat sa salamin, kaya ang ginawa ko, tinakpan ko ito ng mga hinubad kong damit. Sa kalagitnaan ng pagligo ko, biglang natanggal ang mga damit kong nakasabit doon at napasigaw ako ng malakas nang makita ang imahe ng isang batang babaeng nakatayo sa may likuran ko. Nanlilisik ang mga mata niya, maputlang-putla at puno ng pasa ang katawan, lalo na sa bandang lieg. Pero sa isang iglap, bigla na lang din siyang naglaho. Nanginig ang buong kalamnan ko. Hindi na nagawang tapusin pa ang pagligo ko at nagmamadaling lumabas ng banyong nakatuwalya lang. Napaupo ako sa kama, nangihinig ng sobra. Panay ang hagilap ko ng mga sagot sa katanungan ko kung ano ba talaga ang klaseng bahay ang napuntahan ko. Para akong tangang nandun, nakaupo, tulala, nanginginig habang pinipilit na pinoproseso ang lahat. Siguro guni-guni ko lang yun. Hindi ko dapat pag-isipan ng kung ano-ano ang lugar na yun kasi wala talaga akong ibang mauupahan. Putya, karma ba to? Dahil nagsinungaling ako sa mga magulang ko? Dahil ba mas pinili ko ang pangarap ko kaysa magsilbi sa Diyos? Malaki bang kasalanan ang sundin ng kagustuhan ko sa buhay? Ayos lang naman sana magsilbi ako sa Kanya pero ayoko nang pinipilit ako. Hindi naman na ito ang kasagutan sana sa sitwasyon. Hindi ko na malayan na naiyak na ako. Mahina pa lang yun pero habang patagal ng patagal na papahagulugol na ako. Dahan-dahan akong tumayo. Gusto kong umalis pero saan naman ako pupunta? Gulong-gulo na ang isip ko, Sir Jupiter. Napakurap ako ng 2 beses. Sabay napapikit ng mariin nang biglang maramdaman ang paggapang ng kung anong malamig sa batok ko. Yung tipo ng lamig na hindi lang tumutusok sa balat kundi parang kinikiskis na yelo sa mismong kalamnan. Sabay-sabay na nanigas ang mga balahibo ko sa batok, braso, pati binti ko. Parang may dumaan na kuryente sa buong katawan ko. Hindi ko na talaga kaya. Kailangan kong puntahan si Ate Jolly. Pinilit ko ang sariling makatayo kahit nanlalambot na ang mga tuhod ko. Nanginginig ang mga kamay kong hinila ang doorknob at malakas itong hinatak para masarado ang apartment. Diretso akong tumakbo sa pinto ng bahay ni na Ate Jolly. Nangingilid na ang mga luha kong kumatok sa kanang pinto. Medyo malakas, papalakas hanggang sa pinupok ko na mismo ang pinto dahil walang sumasagot. Sumigaw-sigaw na rin ako. Pakiramdam ko kasi sinusundan na ako ng malamig na presensya at may kasama itong amoy. Kapareho kahapon. Nawalan ako ng pag-asa. Napadaus-dos na lang ako sa pinto habang humahagulgol. Gusto kong sisihin ang sarili dahil sa nangyayari sa akin. Alam kong maliit lang yun na bagay para sa iba, pero may trauma na kasi ako sa ganitong mga senaryo dahil lapitin talaga ako ng demonyo. Bata pa lang. Yun ang dahilan kung bakit pinapapasok ako nila mama sa Catholic school dahil sa paniniwala nila. Mas magagabayan ako ng Diyos kung nandun ako. Makalipas ang ilang minutong pag-iiyak ko doon, bumukas ang pinto at iniluwal nito ang nag-aalalang si Ate Jolly. Kaagad niya akong niyakap at tinanong kung ano ba ang nangyari. Hindi ako nakapagsalita agad. Humagulgol lang ako sa balikat niya. Pagkatapos kong kumalma, saka ko sinabi ang tungkol sa nakita ko sa loob ng banyo at tungkol sa bangungot na meron ako kanina nung nakatulog ako sa isang kainan. Awkward siyang tumawa at sinabing hindi ko na dapat intindihin ang mga ganung bagay dahil posibleng dahil lang ito sa stress. Baka dahil sa pag-aalala ko talaga na malaman ng mga magulang ko ang tungkol sa ginawa ko kaya ganun na lang ang naging laman ng utak ko. Napaisip ako, siguro nga tama siya.
Pero bakit parang may mabigat na dahilan sa loob? May parte sa akin na ayaw mag-agree pero pinipilit kong isink in na wala talaga yun. Kinausap na muna ako ni Ate Jolly. Bumalik kami sa apartment. Nagtimpla ako ng gatas at siya naman kape. Kung ano-ano ang kinuwento niya sa akin para lang makalimutan ko ang kung ano bang sagabal sa isip ko hanggang sa gumaan-gaan ang presensya sa loob. Matapos yun, iniwan niya na rin ako. Nagdasal ako saglit bago humiga at natulog. Nagising na naman ako bandang 3:15 ng madaling araw dahil sa mahinang kaluskos ng kadenang hinihila. Nasa bandang higaan ko talaga. Pagmulat ko ng mata, patay sindi na ang ilaw. Humugot ako ng malalim na hininga. Kalmadong bumangon at pinuntahan ang switch. Pagpindot ko dito para sana mapatay, hindi naman ito nagbago. Napatingin ako ulit sa switch. Nangunot ang noo ko nang mapansing on pala ang pinindot ko. Ibig sabihin, naka-off naman pala talaga siya kanina. Pinindot ko ulit ang off pero wala pa rin pinagbago. Nakailang beses na akong pindot pabalik-balik pero ayaw talaga. Laking gulat ko na lang nang bigla itong sumabog. Napasigaw ako nang wala sa oras at napatakip ng mukha. Tuluyang naging madilim sa loob ng apartment. Pinakalma ko ang sarili. Importante hindi ako nasaktan o natalsikan ng sabumbilya. Lumabas na naman ako. Nag-aalinlangang pinuntahan si Ate Jolly kasi sigurado akong tulog na. Pagtingin ko sa bahay niya, nakita kong nakabukas pala ang ilaw doon sa bintanang nakaharap sa apartment at nandun ang isang anino ng batang babae. Nakatingin ito sa akin na parang inaabangan ang kung anong mangyayari. Kinilabutan ako pero isiniksik ko sa isip ko na baka nagising ko ang bata sa pagsigaw ko. Umikot ako papunta sa harapan ng bahay para tingnan kung nagising din ba si Ate Jolly pero patay ang ilaw sa kanang bintana. Nakakahiya naman kung kakatok ako, mas lalo na akong nakakaristorbo sa kanila. Ang ginawa ko, tumambay na muna ako sa labas ng apartment. Sa balkonahe, hawak-hawak ko lang ang cellphone ko. Nanginginig. Maya-maya lang nakaramdam ako ng lamig na bumalot sa balat ko. Wala namang hangin, lumagpas lang talaga siya sa akin kasama na rin ang amoy ng naamoy ko noong unang pagdating ko. Hindi ko na muna ito pinansin. Pinipilit kong kumalma, Sir Jupiter, pero naalarma ako nang marinig ang tunog ng kadenang hinihila mula sa loob. Doon na talaga ako natulala. Ibig sabihin, hindi pala panaginip yun. Nagtatalo ang isip ko kung bubuksan ko ba ang pinto o hindi, kung sisilipin ko ba o hahayaan lang yun. Pero nanaig talaga ang curiosity ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at tiningnan kung ano ang meron sa loob. Wala. Sa loob-loob ko napahinga ako ng maluwag. Akma ko na sanang isasara ang pinto nang matapunan ko ng tingin ang imahe ng isang batang babae na nasa kama ko, nakaupo, nanlilisik ang mga mata. May kadena sa lieg. Dali-dali kong sinara ang pinto at tumakbo ako hanggang sa makalabas ng gate. Nawalan ako ng pakialam kung saan ako papunta. Kailangan kong makalayo. Habol-habol ko ang hiningang nagpalingon takbo sa bahay ni Ate Jolly. Mula sa bintana, nakita ko ang anino ng isang babaeng dumungaw sa bintana. Sinundan ako ng mga tingin nito pero hindi ko na siya inalintana. Mas lalo ko pang binilisan ng takbo hanggang sa makaabot ako sa kabilang kanto. Nasampid pa ako ng isang sasakyan. Nabundol ako sa harapan pero hindi naman ako nagrabehan. Na out of balance lang dahil sa mahinang impact. Dali-daling lumabas ang driver at kaagad akong tiningnan. Tinanong niya ako kung ayos lang ba ako at kung kailangan bang dalhin ako sa ospital. Umiling ako, kailangan ko lang mailayo ang sarili sa lugar. Nasa siguro 40s na ang mamang yun na mabait. Kasama niya ang kanyang asawa. Pinasakay nila ako sa backseat. Hingal na hingal ako at nanginginig. Dali-dali naman akong dinala sa ospital ng mag-asawa para mapatingnan kung ano ang meron dahil hindi rin ako makausap ng maayos. Sadyang nanigas na ang panga ko dahil sa pag-hyperventilate.
Nang masigurong ayos lang ako at wala silang dapat ipag-alala, dinala nila ako sa bahay nila at doon na sila nagtanong ng nagtanong tungkol sa akin. Kung nagtataka kayo, Sir Jupiter, maliit po kasi akong babae at mukha akong 14 nung mga araw na yon kahit 18 na ako. Madalas akong napagkakamalang bata kaya ganun na lang talaga ang pag-aalala na mag-asawa. Kahit estranghero sila sa paningin ko, naging panatag ang loob kong magsabi sa kanila kung ano ba ang nangyari. Ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa apartment na murang narentahan ko sa isang iskinita. Ipinaliwanag ko rin kung bakit hindi ko magagawang humingi ng tulong sa mga magulang ko. Hanggang sa nasabi ko na rin ang mga pagpaparamdam, ang bangungot at ang kakaibang pakiramdam ko doon. Hindi pa nga ako natatapos sa kwento, pinutol ako ng asawang babae. Yung may karatulang apartment for rent ba ang sinasabi mong tig 900 lang? Malaki ang space pagtingin mo sa labas pero sa loob tama lang. Napatingin ako sa kanya. Dahan-dahan akong tumango. Tinapunan niya ng tingin ng kanyang asawa. Yung pinuntahan natin last year. Sang-ayon naman ng lalaki. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Mukhang may alam sila tungkol sa kung ano ang meron doon at hindi nga ako nagkamali. Isa rin pala sila sa muntikang maging biktima ng kababalaghan ng apartment na yun. Bagong lipat lang talaga sila dito sa Siquijor. Gaya ko, hindi nila kabisado ang lugar sa parting yon kaya panay ang hanap nila ng mga posibleng lipatang apartment o malaking bahay para sa pamilya. Ayun, nakita nila ang karatulang yun sa labas. Nag-inquire sila. Kinausap ng babae doon, si Ate Jolly. Maayos naman daw ang pakikitungo pero ayun nga, nung pumasok sila sa apartment, napansin na nilang hindi ito kaaya-aya. Nung sinabihan nila si Ate Jolly na hindi sila tutuloy, nag-iba bigla ang aura niya. Naging psychopath kung i-describe. Nanlisik ang mga mata, nanginginig at kumibot-kibot ang labi na parabang may binibigkas na kung ano. Pero hindi pa rin sila natinag at umalis talaga. Pagkatapos ng araw yun, nakahanap naman sila. Malapit-lapit doon, kaso hindi naman sila mapanatag dahil naririnig nila ang palahaw ng isang batang nandun kina Ate Jolly. Hindi klaseng palahaw lang ng batang inapi. Kakaiba, umi-echo sa paligid at nanunuot daw sa buto ang iyak niya. Hindi normal ang iyak niya kasi mataba, tas umaabot ng 30 minuto hanggang 1 oras ang palahaw niya. Wala daw silang naririnig na paghigbi o paghinga, dire-diretso lang. Kung minsan naririnig nila itong sumisigaw ng tama na mama. Sa tingin nila, babae. Kaya napatanong sila sa kapitbahay kung ano ang meron dun sa bahay na yun. Wala rin naman silang alam. Nakasanayan na lang daw nilang marinig yun tuwing 9:00 ng gabi. O kaya madaling araw. Hindi nila nakayanan kaya umalis na sila. Sa tingin talaga nila haunted ang lugar na yon at posibleng ngang patay na si Ate Jolly. Napalunok ako. Gusto kong matawa sa sinabi ng lalaki. Grabe naman siguro kung sasabihin mong patay na ang isang tao, nakakausap ko pa nga, nagbibigay pa ng pagkain at kusang tumutulong. Hindi naman na yun kaya ng isang multo kung sakali. Regardless, naging palaisipan yun sa akin, Sir Jupiter. Pinagpahinga na muna ako ng mag-asawa sa guest room nila. Mag-aalasin ko na pero hindi pa rin ako makatulog. Hindi ako pwedeng pumasok na walang pahinga. Pinilit kong makatulog ako hanggang sa nalunod ako ng isang malagim na panaginip. Nakita ko ang sariling naglalakad sa kalsada. Hindi ko alam kung nasan ako. Madilim ang paligid at ang tanging naging gabay ko ay ang kumukurap-kurap na street light sa kanto. Walang sasakyan, walang kabahay-bahay sa paligid. Tanging nagsisitaas ang talahib at puno ang nasa paligid. Umiiyak ako. Ramdam na ramdam ko ang sakit ng katawan ko. Wala rin akong sapin sa paa at punit-punit ang damit kong kulay puti. May mancha ito ng dugo lalo na sa bandang laylayan. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yun pero ang alam ko masakit ang bandang tagiliran ko. Kumikirot pa.
Nang alisin ko ang kamay kong nakahawak sa bandang yon, nanlaki ang mga mata ko nang makitang duguan ito. Nangunot ang noo ko. Hindi ko alam kung sino ba talaga ang tinastakasan ko, pero may sariling isip ang katawan ko. Mukhang alam nito ang nangyayari. Lumingon ako sa likod. May kung sinong binabantayan na posibleng manakit sa akin. Tapos tumatakbo ako. Napasinghap ako nang sinalubong ako ng isang batang babae na puno ng pasa ang katawan. Duguan ng mata at basang-basa ang kanyang damit. Maputlang maputla ang katawan niya. Walang dugo. Napaatras ako. Hakba na sana akong tatakbo sa kabilang direksyon nang magpakita siya ulit. Yung as in lumitaw na lang siya sa isang iglap. Kahit saan ako magpunta, mapalingon, nandun siya hanggang sa napalibutan na ako. Mas lalong kumirot ang tagiliran ko. Bumulwak lalo ang dugo na siyang nagpahina sa akin. Natumba ako sa sahig, pilit na gumagapang palayo pero nandun siya, nakabantay sa bawat posibleng daan na tatakasan ko. Nangingilid ang luha kong nagmakaawang tigilan ako. Wala akong ginagawang kasalanan, bakit ako ang ginugulo? Wala naman akong ginawang kung anong magpapahirap sa kanya. Unti-unting nagdilim ang paningin ko at naramdaman ko ang paghigop nila ng kaluluwa ko pailalim ng lupa. Napapasinghap akong nagising. Habol-habol ko ang hininga kahit may aircon dun sa guest room. Talagang naligo ako sa pawis. Teka, ang bata, pamilyar ang batang yun. Saan nga pa kami nagkakilala? Paanong alam niya ang tungkol sa akin? Bakit niya nga ba ako sinusundan? Panay ang halungkat ko ng posibleng sagot sa mga tanong ko, Sir Jupiter. Kumakabog ang dibdib ko. Malakas. Natigilan ako nang maalala ang tungkol sa drawing sa bond paper. Tapos yung kadenang naririnig ko tuwing 3:30 ng madaling araw. Hindi lang yun. Kasama pa ang batang nakita ko sa loob ng banyo at ang huli kong nakita bago ako nagtatakbo at tumakas. Dumagundong lalo ang dibdib ko nang unti-unti kong pinagtagpi-tagpi ang mga yon. Sa bond paper, yung kinaroroonan ng bata ay nasa mismong paanan ng higaan. Yun ang naririnig kong kadena kada madaling araw. Ang nakita ko sa banyong batang babae na maraming pasa, posibleng siya yung narinig kong pumalahaw nung huli kong pag-uwi doon. At ang nakita ko ring pasa-pasa ang katawan. Hindi kaya ang sinasabing kapatid ni Ate Jolly na pinagawa nila ng apartment ang batang yun? Pinatay nila ang bata sa mismong apartment na yun? Nakaramdam ako ng malamig na presensyang dumaloy mula sa paanan ko hanggang sa batok. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Nadatnan ko ang mag-asawang abala sa kusina. Sinabi ko sa kanilang kailangan kong umalis. Kailangan kong puntahan si Ate Jolly. Nangunot ang noo ng mag-asawa. Hindi sana ako papayagang umalis dahil delikado raw kung bumalik ako sa apartment na yun. Pero hindi naman talaga yun ang pakay ko. Si Ate Jolly mismo. Matapos kong pakiusapan ng mag-asawa na gawa rin nilang mag-agree sa akin, inihatid ako ng lalaki sa tapat ng bahay ni Ate Jolly. Inantay niya ako sa labas. Hindi na nga sana pero nag-insist siya. Hindi na ako tumanggi. Kumakabog na ang dibdib ko, hindi pa man ako nakakapasok sa gate. Pagtingin ko sa bintana sa second floor, nandun si Ate Jolly. Dali-dali siyang bumaba para salubungin ako. Natakot ako nung una, Sir Jupiter, pero nang magkaharap kami sa labas ng bahay niya, niyakap niya ako ng mahigpit. Panay ang hingi niya ng sorry dahil sa nangyari. Umiiyak na siya at hindi na maintindihan ang kanyang sinasabi dahil sa paghagulgol. Pumasok kami sa loob. Dineretso ko na siya tungkol sa pakay ko. Anong meron sa apartment na yun? Ano ba ang kinalaman ng kapatid niyang wala na dun sa apartment at pagpaparamdam sa loob? Nakita kong nagbago ang ekspresyon niya. Bumakas ang gulat. Hindi niya ako nasagot kaagad. Umiwas siya ng tingin. Pero bago yun nakita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Tumalikod siya sa akin at pasimpleng pinunasan ang mga mata. Nakaramdam ako ng awa sa loob. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Dun ko nabasa ang galit, sakit, puot sa mga mata niya. Hindi na niya napigilan ang mga luhang sunod-sunod na pumatak sa pisngi. Inantay ko siyang kusang magkwento hanggang sa sinimulan niya na nga ito. Taong 1998,
Namatay ang kapatid niya na itatago ko na lang sa pangalang Janet. Meron siyang sakit na hindi kaagad naintindihan ng kanyang pamilya. Schizophrenia. Pero imbis na ipadoktor, mas pinili ng kanyang mga magulang na ikulong siya sa loob ng apartment na yon. Pinagawa talaga nila ang apartment para maging kulungan ni Janet. May ipinanganak siyang kapatid na babae na itatago na lang natin sa pangalang Janet. Halos 10 taon ang kanilang agwat. Habang lumalaki siya, kapansin-pansin ang kakaiba niyang behavior. Hindi pala kaibigan, mapanakit at hindi rin normal ang kinikilos niya. Akala nila dahil lang sa baby pa ito, tantrums lang kaya hinayaan nila. Walang konsulta sa doktor, basta lang nasa bahay sila. Hanggang sa lumaki ang bata na hindi marunong kumilala sa pamilya, walang pakialam, nonchalant at introvert. Mainitin din ang ulo niya at kung ano-ano ang ginagawa. Hobby niya ang pagdrawing ng mga disturbing na klase. Pinapatay, monsters, ganun. Hanggang sa nag-edad 11 siya, dito na lumala ang sitwasyon kasi sinasaktan na niya ang sarili at kung minsan ibang tao. Kapag may hindi siya nagustuhan sa isang bagay, kaagad niya itong sinisira. O kaya naman kung ayaw niya ang kanyang kalaro, sinasabunutan niya o kaya pinapalo ng kahoy sa ulo. Mabuti na lang nung time na ginawa niya ito sa isang kalaro, nabantayan siya, kung hindi napapulis pa sila. Dahil dito pinatingin nila sa isang albularyo ang kapatid ni Ate Jolly. Isa lang naman ang naging dahilan, pinaglalaruan ng engkanto. Nag-recommend ang albularyo na gumawa sila ng kulungan ng bata at kadenahan ito sa leeg ng ilang buwan. Yun ang nararapat sa kanya para tigilan ng engkanto. Kapag daw kasi makita ng engkanto yun, posible na siyang tigilan. Nangutang pa ang kanyang pamilya ng malaking pera para gumawa ng apartment. Pinagawan na rin nila ito ng kusina at banyo sa loob. Nakakadena naman ang leeg ni Janet, hindi naman siya nakagapos sa isang sulok. Nakakagalaw pa rin siya. Kaso nga ayun, dahil may time siyang sinasaktan ng sarili niya, ginagamit niya ang kadena para gawin ang gusto niyang gawin. Nung 3 taong gulang pa lang daw ito, pinapalo siya ng kanilang ina pag hindi nakikinig. Napaka-fragile ng katawan niya to the point na kahit walis tingting lang pumapalahaw na animoy pinalo ng 2x2. Hindi kalaunan, namatay si Janet. Namatay siyang mag-isa sa loob, nakalak ang pinto. Lingid sa kanilang kaalaman na hindi na pala ito kumakain o umiinom ng tubig dahil sa depression. Palagi na niyang sinasaktan ang sarili. Pinipilipit ang leeg gamit ang kadena. Hindi na rin kasi siya tinitingnan masyado sa kanyang kulungan. Nawalan ng gana ang kanyang pamilya at para bang nawalan na ng pag-asa. 3 araw pa bago nila nalamang patay na pala ito. Wala na silang ginawa. Hindi na rin tiningnan ang apartment. Paglipas ng ilang taon, namatay din ang parents niya. May inamin siya sa akin, Sir Jupiter. Meron silang psychotic behavior sa lahi nila. Pati siya. Isa pang nakakagimbal na impormasyon ang nagpatigil sa mundo. Inamin niyang dugo ng tao ang ginamit niya sa sopas at meron siyang hinalong balat ng tao doon. Sir Jupiter, hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang sandaling yun. Binuhusan ako ng malamig na tubig. Napatitig ako sa kanya. Walang kurap, walang imik at napako ang katawan ko sa kinauupuan namin ni Ate Jolly. Ramdam ko ang malamig na pawis na bumalot sa batok ko. Nanginig ang mga kamay ko at bigla na lang namawis. May kung anong bigat na bigla na lang bumagsak sa dibdib ko, Sir Jupiter. Gusto kong sumigaw pero ni isang salita wala akong nailabas. Nanuyo ang lalamunan ko at para bang may batong bumara sa gitna na siyang nagpahirap sa akin sa paghinga. Si Ate Jolly naman, nanatiling kalmado. Walang ekspresyon ng mukha at para bang normal lang ang inamin niya. Para bang hindi niya lubos na naiintindihan ang bigat ng kanyang mga salita. Dugo ng tao. Balat ng tao. Sa sopas.
Paulit-ulit na tumutulog sa isip ko ang kanyang sinabi na parang sirang plaka na ayaw tumigil, Sir Jupiter. Sa mga oras na yun, pakiramdam ko hindi na ako ligtas. Kahit nasa harapan ko siya, kahit kilala ko siya, para akong nakakulong sa isang bangungot na hindi ko matakasan. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumakbo, sumigaw o umiyak. Ang alam ko lang, may nilalang sa harap ko na hindi ko kayang kilalanin. Inligtas ako ng malakas na katok sa pinto. Ang lalaking nagligtas sa akin kagabi. Pinuntahan naman yon ni Ate Jolly at pareho kaming nagulat nang makita ang 2 pulis na kasama niya. Napasinghap ako nang pumasok sila at ipinakita ang warrant of arrest. Akma pa sanang tataka si Ate Jolly na animoy may ginawa talagang masama. Pero hindi niya nagawa. Mabilis siyang nahawakan ng mga pulis. Dito ko napag-alaman na dati na palang may kaso si Ate Jolly at ang pamilya niya. Human trafficking. 3 bata ang naging biktima nila na siyang pinatay dun sa nakatagong apartment sa likod ng kanilang bahay. Ibig sabihin, si Janet ay hindi niya mismo kapatid. Isa lang itong kawawang biktima. Hindi ako makapaniwala na sa isang araw ko lang nalaman ang lahat ng yun at nang dahil nga sa akin, nadakip ang isang kriminal. Nang maipasok sa patrol car si Ate Jolly, panay pa rin ang tawag nito sa akin. Kita ko ang pagmamakaawa niya, ang galit, ang hirap, at ang sakit. Hindi ko nga lang alam kung maaawa ba ako o sadyang deserve niya yon. Pinagmasdan ko lang siya hanggang sa tuluyan nang umalis ang patrol car. Umiyak siya habang nakadikit ang 2 kamay sa bintana ng sasakyan na pinipilit namang kunin ng pulis para pusasan. Matapos ang araw na yon, sumama na muna kami sa police station. Kinausap kami bago kami umalis. Sa araw ding yon, tinawagan ko sila mama at inamin sa kanila ang ginawa ko. Expected naman ang galit nila at pinatigil talaga ako sa pag-aaral. Wala namang nagawa ang mag-asawang nagligtas sa akin dahil magulang ko nga sila. Wala akong nagawa, Sir Jupiter. Ipinasok pa rin ako sa Catholic school pero 1 taon lang ang inabot. Nasunod ko pa rin ang pangarap kong maging teacher. Matapos ang 2 taon, binisita ko ang lugar. Wala na. Sira na ang bahay. Wala na rin ang apartment. Sabi sa akin, may nakabili na raw nito at ipaparenovate na. Wala na akong balita since then pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang presensya ni Janet na umaaligid sa akin pag ako lang mag-isa. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pagbabasa, Sir Jupiter. God bless po sa inyong lahat.